Kabanata 31. Ang huling super. Ang pangitain ay naglaho sa malambot na liwanag ng pagsikat ng araw at ang tanawin ay bumalik sa mababang loob ng isang bahay sa Nazaret noong Huwebes ng umaga, ang araw ng huling hapunan. Si Jesus at si Maria ay nakaupong mag-isa na binalot ng isang mataimtim na matalik na pagkakaibigan na parehong masaya at nakakasakit ng puso. Habang si Maria, na puno ng damdamin, ay nagsimulang lumuhod sa harap ng kanyang anak, malumanay siyang pinigilan ni Jesus na binuhat siya sa isang nakatayong posisyon. Sa malambot at malambing na tono ng kanyang tinig, sinabi niya, Ina, ang oras na itinakda ng aking ama ay dumating na. Isinugo niya ako upang magdusa, upang mailigtas ko ang mga nawawalang anak ni Adan. Ngayon, kailangan mo akong ialay ng maluwag sa loob, sapagkat ito ang hinihiling ko sa iyo. Bigyan mo ako ng iyong pagpapala upang makapasok sa aking pagdurusa at kamatayan. Damang-dama ang kalungkutan ni Maria, tumulo ang luha sa kanyang mukha, at ang kanyang tindig ay nagsasabi ng isang malalim, masakit na pananabik na bumagsak sa paanan ng kanyang anak. Gayunpaman, ang kanyang matatag at mahabaging suporta ay nagpanatiling tuwid sa kanya. Nang may boses na nanginginig sa kalungkutan at pagmamahal, sumagot siya, Panginoon aking Diyos at may lalang ng lahat, bagamat ikaw ang anak ng aking sinapupunan, ako ay iyong mapagpakumbabang lingkod, ang pinakadakilang sakripisyo na aking dinadala, ay hindi ako maaring mamatay na kasama mo. Ang tanging kaaliwan ko ay ang pagkaalam na ang iyong pagdurusa ay maghahatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Isang bagay lamang ang hinihiling ko, hayaan mo akong maging iyong alagad, nawa ang iyong pag-aalay ng iyong pag-ibig at naway tanggapin ang iyong pag-aalay na walang hanggan sa iyong ama. Nanay sa tabi mo. sa makatuwid, sa pamamagitan ng kanyang kahilingan at mapagbigay na kasunduan ng ating Panginoon, ang Reyna ng Langit ay naging manunubos sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sa mga sagradong salitang iyon, ang sandali ay nabuklod. Sa isang maliit na silid sa Jerusalem, si Jesus ay nakaupo sa gitna ng kanyang mga apostol. Naglagay siya ng isang kalis at isang plato sa harap niya. Pagkatapos ay tinawag niya ang tinapay na walang lebadura at alak. Ibinuhos ang alak sa kalis ng may taimtim na pagpipitagan. Kinuha ni Kristo sa kanyang kagalang-galang na mga kamay ang tinapay at kalis. Sa loob-loob niya ay humingi siya ng pahintulot at pakikipagtulungan ng amang walang hanggan na dapat siya ay naroroon kapwa sa anyo ng kanyang katawan at dugo. Sa pagbubukas ng sagradong seremonyang ito, ang mga espiritu ni Enoch at Elias ay nagpakita sa kaliwa ni Kristo. Ang kanilang presensya ay isang patotoo sa banal na kahalagahan ng sandaling iyon. Sa likod ni Jesus ay nakatayo ang Anghel Gabriel, ang kanyang anyo ay nagniningning ng makalangit na liwanag. Sa kanan ng kanyang anak, si Maria ay naroroon, napapaligiran ng kanyang mga anghel. Ang kanyang mukha ay may halong kalungkutan at malalim na pangunawa. Itinaas ni Jesus ang kanyang mga bisig, itinaas ang tinapay at kalis, ang kanyang mga mata ay tumingala sa langit na may pagpapahayag ng banal na kamahalan. Isang maningning na liwanag ang pumaligid sa tinapay at kalis na binago ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagpapala. Ibinaba niya ang mga regalo at lumuhod ng malalim, nag-alay ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang pabor. Naunawaan ni Maria at ng iba pang mga patriarch na nasa loob ng tinapay ang kanyang katawan at nasa loob ng alak ang kanyang dugo. Dahil sa pagkakaisa ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at dugo, ang buhay na Kristo ay tunay na naroroon. Sa sandaling iyon, ang Ama, Anak, at banal na Espiritu ay nagkaisa, at ang banal na Eukaristya ay nagtataglay ng perpektong sangkatauhan ng Panginoon, kasama ang presensya ng tatlong banal na persona ng Panguluhang Diyos. Pinutol ni Jesus ang isang piraso ng tinapay at kinain ito, pagkatapos ay uminom mula sa kalis. Pinutol niya ang isa pang piraso at ibinigay kay Gabriel na siyang naghatid nito sa mahal na ina.
Tinanggap ito ni Maria ng may pagpipitagan at inilagay ito sa kanyang dibdib, sa itaas ng kanyang puso, kung saan ito mananatili hanggang sa pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos ay binigyan ni Jesus ng komunyon sina Enoch at Elias na yumukod sa harapan niya bago sumingaw sa kawalan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at pasasalamat. Habang ang komunyon ay ibinigay sa mga apostol at iba pang mga disipulo, sinabi ni Jesus ang mga sagradong salita. Kunin at kainin. Ito ang aking katawan na ibinigay para sa iyo. Gawin mo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos, kinuha ang kalis. Sinabi niya, Uminom kayo rito, kayong lahat, sapagkat ito ang aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang tipan na ibinubuhos para sa marami, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Isa-isang tinanggap ng mga apostol at mga disipulo ang banal na Eukaristya. Ang kanilang mga puso ay puno ng paggalang at paghanga. Ang bigat ng sandali ay sumama sa kanila habang sila ay nakikibahagi sa unang hain ng bagong tipan, bagaman hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kahalagahan nito. Nang sumapit ang gabi, bumangon si Jesus at ang kanyang mga tagasunod at nagsimulang maglakad sa hardin ng Getsemani, kung saan magsisimula na ang gabi ng kalungkutan. Sa halamanan ng Getsemani, nagpaalam si Judas sa mga apostol at nakipagkita kay Lucifer. Bagamat sa simula ay nagpakita si Lucifer sa kanyang tunay na anyo, nagbagong anyo siya bilang isang lalaking kilala ni Judas. Ang kanyang boses ay puno ng kakaibang pagkabalisa. Judas, Sabi niya, halos nagsusumamo ang kanyang tono. sinasabi ko ulit, sa palagay ko, ang kanyang mga gawa ay hindi kasing sama ng sinasabi nila. Hindi mo maaaring gusto ang barya ng ganon kalala ngayon, hindi ba? Tumigas ang mukha ni Judas, mapait ang boses. Sinasabi mo ito ngayon, ikaw na nagtulak sa akin noon pa man. Ngayon, ang kamatayan ay hindi angkop para sa kanya. Lalong nag-aalala ang ekspresyon ni Lucifer. Maaaring palayain niya ang kanyang sarili kapag nakadena. Ikaw at ako ay parehong nakakita ng kanyang mga himala. Ano ang mangyayari kung gayon sa iyo na gumawa sa kanya? Itinulak siya ni Judas sa isang tabi, hindi natitinag ang kanyang pasya. At hindi mo ginawa? Sagot niya na nagpatuloy patungo sa bahay ng pare. Si Lucifer, na nahayag na ngayon sa kanyang tunay na anyo, ay nawala sa kanilang mga mata ang kanyang takot.